Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Kung napanood niyo po yung last vlog ko, yun po yung nanganak si Paprika. Medyo nahirapan po siya sa pagputol ng pusod ng mga babies niya. Medyo nahirapan si Paprika na tanggalin yung pusod or putulin. Kaya, ito pong video na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko pinutol yung pusod ng mga babies ni Paprika. Kasi nga, hindi niya nakaya. Mag-iisang oras na pero hindi pa rin tinatanggal ni Paprika. Tsaka hindi na niya pinapansin yung mga inunan, hindi na niya kinain. Kaya parang feeling ko, hindi niya na talaga planong putulin or tanggalin yung pusod. Kaya by that time, talaga naisip ko na ako na talaga yung mag-help sa kanya para putulin yung kanyang pusod. And nagsagawa po ako ng research, ng Google, nanood ng YouTube, habang inaantay ko talaga na putulin ni Paprika. So, nung hindi na talaga niya pinutol, talagang ako na yung gumawa para sa kanya. Kasi hindi naman pwedeng ganun lang yun at lilipas yung maraming oras na walang gagawing putulin, di ba? Kaya sa mga for parents po dyan na makakapanood nitong vlog, kung naka-encounter din po kayo na hindi naputol ng mama cat yung pusod ng kanyang babies, maaari pong makatulong ang vlog na to kung paano po yung pwede ninyong gawin. Mostly po talaga ng mga mama cat, sila na po talaga yung pumuputol ng pusod. Kaya ayun, kaya sa mga ibang for parents na ginagawa na ng mama cat yun, no worries na tayo, wala nang problema, wala nang kailangang isipin kasi si mama cat na yung gumawa. Pero kasi sa sitwasyon namin ni Paprika, dahil hindi nga niya pinutol, kaya ako na ang gumawa para sa kanya. Hindi pa rin ni Paprika matanggal yung pusod. Hindi niya pa rin, ayan, yung ibang inuna nandyan pa. Kinailangan ko na pong tulungan si Paprika na putulin yung pusod kasi halos mag-isang oras na rin yung lumipas after niyang manganak dun sa 4 niyang babies pero hindi niya pa rin napuputol yung pusod. Ayan, sinasanitize ko po yan ng alcohol with betadine pero hinugasan ko po muna yan ng sabon na may tubig tapos po binabad ko rin sa hot water. Ayan, kukunin ko po ang first baby ni Paprika. Buti na lang po at mabait si Paprika, hindi siya nagagalit sa akin. Hindi rin mainit ang ulo niya. Ayan, nagkanda buhol-buhol na po kaya talaga nag-decide ako na ako na mismo yung puputol ng pusod. Pero bago ko po gawin yan, nagsagawa muna ako ng research, nagbasa muna sa Google at nanood ng ibang YouTube kung paano talaga putulin yung pusod. Ayan, nakuha na natin ang isang baby. Kasi first time ko itong gagawin kaya sana maging okay naman at wala namang mangyaring hindi maganda sa mga babies. Kailangan po 1 inch bago ninyo putulin yung pusod. 1 inch po ang pagitan. Nilalagyan po ng clip kasi para hindi magdugo. Tapos, at saka po natin puputulin yung kanyang pusod. Yan. Then, yung clip po ay mag-i-stay lang po for how many seconds po bago ninyo talagang tatanggalin yung clip. Ang purpose po ng clip ay para hindi po talaga siya magdugo. Yan, wait lang po tayo ng ilang seconds bago natin tanggalin yung clip na inipit ko sa kanya. Ayan, balik na natin si baby. Kuha naman tayo ng second baby. Bait ni Paprika, hindi niya talaga ako inaaway. Ayan, binalik ko yung inunan kasi baka sakaling kainin ni Paprika. Kuha naman ako ng second baby. Yan, ito, medyo mas madaling tanggalin yung buhol nito. Ito muna. Yan, talaga nagkanda. Sabit-sabit na po talaga. And, ayan na. Nakuha na natin ang second baby. Tanggal na to. Naku, ayan na. Iyak ng iyak yung baby na to. Hindi katulad ng iba, tahimik lang. Ayan. Tapos, clip lang gaya ng nauna natin ginawa. Then,
Putulin lang natin yung pusod. Tapos, stay lang natin ng ilang seconds or ilang minutes yung clip bago tanggalin. Ayan, si Pikas naninilip po. Naku, curious si Pikas kung ano nangyayari. Ayan, pwede na natin tanggalin. Ayan, si Farsley, usi din. Tapos, ibalik na natin ang second baby. Ayan, third baby naman. Malapit na tayo matapos. Ganun lang, mga katropa. Clip lang natin ulit. 1 inch ang pagitan kasi hindi po yan pwedeng isaga dahil may infection based po sa aking research na nagawa. Then, putulin. Si Farsley na amoy dugo pa yan, Farsh. Ito ang baby, ang cute niya. O, tignan nyo, meron siyang puting balbas sa baba. Nakakatuwa naman. Tapos, ibalik na natin ang third baby. And ito na ang panghuling baby na ating puputulin. Malapit na tayo matapos. Yan, 1 inch, then putol. Wag po ninyong kakalimutan na isanitize ang mga gagamitin po gaya ng gunting at clip. Yan, parang may balbas din siya. Meron din siyang puting balbas, tapos medyo light yung color nito. Si Pickles, hindi talaga mapakali, Pabalik-balik. Yan, tapos na. Naputol na ang lahat ng pusod ng 4 kittens. Ang bait ni Paprika. Nagtatrust sa akin si Paprika kasi hindi niya ako inangilan, hindi siya nagalit. Ayan, 4 yung inunan. Kumpleto. Sana kainin mamaya ni Paprika. Ito pala yung mga ginamit ko. Gagamit kayo ng gloves, gunting, at saka yung clip. Papaalala ko lang po uli, kailangan i-sanitize po ninyo yung inyong gagamitin at wag po kayong makakalimot na gumamit ng gloves. Tapos yung betadine na ginamit ko with alcohol po yan. Thank you for watching, mga katropa. Sana po ay may natutunan po kayo at nagkaroon kayo ng idea kung paano po ninyo pwedeng putulin yung pusod ng babies ng inyong mama cat once na hindi niya nagawang putulin. Ayan, sana nakatulong po yung vlog na to. And paalala lang po, kailangan i-sanitize po ninyo ang mga gagamitin ninyo. Tulad ng clips, ng scissor, at saka kailangan po talaga meron kayong gloves. And syempre, doble ingat lang po talaga tayo sa pagputol kasi syempre sensitive pa yung skin, yun talagang lahat, pati bones nung babies, kaya medyo nakakatakot talaga. Ayun, buti naman at naging okay naman yung mga babies, thanks God, at wala namang something, di rin nagdugo, wala naman naging problema. Marami pong salamat sa panonood, mga katropa, sa mga napadaan sa video na to at nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa mga subscribers po na patuloy na sumusubaybay sa mga videos. Marami pong salamat sa inyong lahat at samahan niyo po ako sa journey sa paglaki ng mga bagong kittens. At sa mga taga-Kuwait po, sa mga magta-travel po pauwi ng Pilipinas ng December until February po, sa mga magta-travel po na gamit ang Kuwait Airlines or Qatar Airways, sana po mabigyan ninyo ng chance yung 4 babies ko na ma-travel buddy para unti-unti ko na po silang maiuwi sa Pilipinas. Kasi hindi naman po pwede na sabay-sabay ko silang iuwi kasi meron pong rules dito sa Kuwait na per year is 3 cut lang po sa isang 4 parent. Kaya po, mangailangan po talaga ng travel buddy para lahat po sila ay maiuwi ko sa Pilipinas. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. Always remember, mga katropa, think positive and be positive. Bye! Like and share my video.